Magandang araw, mga kaninong. Gusto kong pakita, i-share ulit sa inyo itong aking pinapagawa sa aking babuyan. Pinapaayos po natin yung ating mga kulungan, yung mga pintuan, kasi magwawalay na po tayo ng mga biik natin, guys. Kasi nahihirapan na yung mga inahin natin dahil malalaki na. Sa bagay, mga nasa 40 days na po ito, at ang pagwawalay naman po sa biik ay 35 to 45 days. So pwede na po. Ngayon, gusto ko lang sanang ipaabot yung 45 days yung mga biik natin bago iwalay, dahil pansarili naman po ito. Gagawin nating mga inahin lahat yung 7. Mayroon po tayong 11 biik at 7 po ang babae, 4 yung lalaki. Pero 2 pong inahin yan, so lugi po tayo. And then, kaya po tayo magwawalay na dahil yung isa po nating inahin ay medyo nagpipilay-pilay po. So, kailangan ng iwalay para hindi siya mahirapan. Ito yung nagpipilay-pilay na inahin natin. At para sa ganun naman, pag naiwalay po sila, after 1 week ay hihit na naman po yung mga inahin natin. Pwede na naman silang magbuntis. So ganun lang po, guys, ang buhay dito sa probinsya. Pero nandito po ako sa ibang bansa ngayon. Excuse me. So ito po, guys, tingnan niyo yung mga biik natin. Bali upgraded po ito na native to yung mga puting baboy. So makikita natin na yung tenga nila ay maliliit, maiksi. Mayroon din yung ito malalapad, mahaba. So mga mestizo na po yan, mestiza. At yan po ang magandang gawing inahin ulit. Bali ipapaasawa natin yan sa mga anong tawag doon, yung puro ang dugo na mga lalaki, mga baboy. Hindi ko na alam yung sinasabi ko, guys, pasensya na kayo. Eto, guys, ito yung time na nakawalay na po sila. Medyo natatakot pa sila, naghahanap ng mga nanay. Ayan, ang gaganda, guys, nakakatuwa. So kahit po nasa ibang bansa po tayo, guys, ganito ang ginagawa natin. Mayroon po tayong ibang inuumpisahan sa ating mga lugar, at nang sa gayon ay mayroon po tayong nakahanda ng uuwian or pag-uumpisahan pag umuwi na po tayo. So mahirap po kasi yung biglang uuwi ka na walang wala. So yun po ang mahirap. At ganito lang, guys, pero ang laki din ng budget, guys. Sa totoo lang kinakapos sa budget. So kung mayroon mang gustong mag-ano dyan, mag-sponsor. Hindi, joke lang po, joke. Ito, guys, yung isa nating inahin, guys. At mayroon pa po tayong isang buntis dito. Mga 1 or 2 buwang buntis na ito, guys. So malapit na rin mga anak, dahil 120 days ba or more or less ang pagbubuntis ng mga baboy natin, ang mga baboy. So ayan, guys, may 3 po tayong inahin ngayon, at nanganak yung 2, nanganak na yung 2. Bali 11 ang anak nila. Mahina po, naluli po tayo. 4 yung isa, 7 yung isa. So talagang ganun lang, guys. At dito naman tayo, guys, sa aming farm. Dito sa aking farm, ito po yung kulungan ng manok na inumpisahan ko pa nung nagbakasyon ako last September, guys. Pero yung sinabi ko na nga na kinakapos din talaga sa budget, hindi pa natapos.
So may konti na naman guys na natira sa ating sweldo. At ito, ituloy natin. Bali, ang kulang na lang dito guys ay yung net parang sa kabila dahil natapos na po yung isang room. So dito guys yung mga tanim natin na sari-sari. Doon po sa kabila nandun po yung mga kambingan. Dito po nandito yung palayan ko, tsaka yung mga patanim ko noon na mahogani. Nagpatanim din po tayo ng kawayan ngayon. Marami po tayong pinatanim na kawayan dyan. Sari-sari na po yung mga naitanim dito sa aking farm. Ito po yung mga mahogani, may kalamansi, halo-halo na po talaga. Hindi ko na ma-drawing, hindi ko na ma-explain yung mga kwan. Pero guys, marami pa pong pwedeng itatanim dito. Kaya lang guys, sa ngayon medyo tagtuyot na naman, wala na namang ulan. At titingnan natin kung ano ang pwedeng gawin. So eto yun, medyo magalaw yung cameraman natin. May saging, kung ano-ano. At nag-prepare po ako guys ngayon. Bali, pababakuran ko ito. At dito ko pakakawalan yung mga kwan natin. Baboy natin na native. Yan po yung palayan. Ang pinatanim ko na po sa palayan ko ay mga gabi na po, para pampakain po sa baboy natin pag halimbawa marami na po sila, at nang sa gayon ay hindi po tayo namimili ng mga pakain. Although mamimili pa rin tayo, pero hindi na yun binibili lang sa merkado ang mga ipapakain natin. Mayroon po tayong saging, may gabi, may kangkong, kamuting baging, mga ganon guys. So dito guys, kompleto, may mga nara, napier, nyug, marami na rin po tayong naitanim dito. Ito po yung kawayan natin. At dadagdagan pa po natin. So yung isang location po ng aking farm, mga 300 meters away mula dito, hindi pa namin naumpisahan yun guys, dahil una sa lahat, kapos tayo sa budget at marami po tayong pinagkakagastusan ngayon dahil may mga kolehiyo po tayo sa Manila at may mga dalawa ang bahay na binabayaran natin. So talagang kapos tayo guys sa budget. At eto, pinipilit na lang hanggang kaya at hanggang unti-unti lang guys, hindi naman nakukuha sa biglaan ito. May mga saging tayo, may mga kung ano-anong klase ng puno ng kahoy, pero mostly guys ang nakatanim dito ay mahogani. Mahigit 500 na piraso na po yata ang naitanim ko dito na mahogani guys. So dito guys, yung plano ko, pababakuran ko ito. Nagpapagawa po ako ngayon ng mga poste na simento. At pag makumpleto yan guys, dito natin pakakawalan yung mga baboy natin. Dito na sila magbubuntis, dito na mga anak. Pero marami pa pong proseso ang kakailanganin natin guys. So sana huwag kayong magsawa na magsusupport sa aking mga video kahit wala pang masyadong magandang mga videos natin. At ito guys ay hindi ko naman inaano ito na tutorial or whatever. Ginagawa ko lang po ito para maka-inspire sa mga kapwa nating Pilipino na nasa abroad na maganda po mag-umpisa ng ganito. At nang sa gayon, pag uwi natin sa Pilipinas guys ay mayroon po tayong aasahan na uuwian or mayroon na po tayong naumpisahan. So pasensya na guys sa mga basher natin dyan. At hindi po pagyayabang ito guys. Sineshare ko lang yung mayroon ako
at nang sa gayon ay tularan din ng kapwa natin. Maraming salamat and God bless.